for Faith book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Isang mapagpalang ika-29 na araw ng taong 2024 sa lahat sa atin, saan man sa mundo. Binabati ko po kayo ng Happy New Year pa rin at masaganang paglilingkod sa Diyos na buhay. Matatagpuan sa Marcos 7:24 hanggang 30 ang talakayin natin ngayong gabi. Mula roon, tumindig siya at nagtungo sa lupain ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay at ayaw niyang malaman ng sino man na nandoon siya. Ngunit hindi nagawang di siya mapansin. Sa halip, may isang babae na ang munting anak na batang babae na may masamang espiritu na nakabalita tungkol sa kanya ay agad na lumapit at nagpatarapa sa kanyang paanan. Ang babaeng ito ay isang Griego, isang Sirofenisa, ayon sa lahi. Nakiusap siya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak na babae. At sinabi niya sa kanya, "Hayaan mo munang mapakain ang mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis sa mga aso." Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanya, "Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalaglag na pagkain ng mga anak." Sinabi naman ni Jesus sa kanya, "Dahil sa salitang iyan, makakaalis ka na. Lumabas na ang demonyo sa iyong anak." Umuwi siya sa tahanan at nadatnan ang anak na nakahiga sa higaan at wala na ang demonyo. Tinalakay din ito sa Mateo 15:21 hanggang 28. Ang kaganapang ito tungkol sa babaeng Sirofenisya. Kaya pinamagatan ko ang talakayan ngayong gabi na di bibitaw sa paglalakbay. Sino ang babae? Isang hentil mula sa lupain ng Tiro, o Tyre in English, na nagpahayag ng matinding pananampalataya kay Jesus bilang kanyang Panginoon. Alam niya na hindi siya karapat-dapat tumanggap ng tulong mula kay Jesus, pero nagmakaawa siya. Maaaring narinig niya ang mga usap-usapan tungkol sa mga himalang ginagawa ni Jesus, kaya pinagsikapan niyang hanapin siya na nananampalatayang matutulungan ang kanyang anak na sinapian ng demonyo. Hindi kaagad siya tinugon ni Jesus. Dapat nating maunawaan na ang Diyos ay omnisyente. Alam niya ang gagawin. Mula pa sa umpisang, plano na niyang pagalingin ang bata. Ngunit kailangan niyang itest ang pananampalataya ng babae. Ito ay ginamit din ni Jesus bilang visual aid sa pagtuturo. Para sa kapakanan ng babae, need niyang magtiyaga at maghintay sa katugunan. Para sa kapakanan ng madlang saksi sa mga kaganapan at sa mga disciples, kailangang makita ang kanyang pagtiyaga at pananampalataya. Nakarelate ka ba sa tagpong iyon? Nagtatampo ka ba kung naaantala ang tugon sa panalangin mo? Maaaring hinihiling
sa atin ng Diyos na maghintay hanggang matanggap ang tugon sa ating panalangin. Hindi dahil masaya siyang paghintayin tayo, kundi ang proseso ng paghihintay ay may benepisyo sa atin. Maraming aral ang matututunan natin habang naghihintay. Nabubuo ang maayos na karakter kung tayo ay naghihintay. Gaya ng isang magulang na hindi lahat ng gusto ng anak ay pinagbibigyan kaagad. Dahil gusto niyang turuang magtiyaga o matutong mag-appreciate ang bata sa kung ano ang kasalukuyan niyang kalagayan. Tayo ay nasa kapanahunan ng instant kape, mami, at iba pa. Virtually, lahat ng kaalaman ay available na sa isang click lamang. Di na need ng library para mag-research. Mga movies at iba't ibang entertainment at mga kaganapan sa iba't ibang lupalop ng mundo ay ora mismong mag-google. Pag-aalaga ba ng anak? Bigyan ng gadget. Lahat ng uri ng pagkain? I-grab mo. Shopping ba? Ilasada na yan. Trabaho? Mag-work from home na. Magsisimba. I-livestream na lang. Ang ayahay na buhay ay isang pagpapala at the same time, maaaring curse. Ang instant gratification ay nagbubunga ng discontent at kalayawan. Ayaw nang mag-isip, kaya mababaw ang attention span. Ang taas na ngayon ng statistics ng mental illness at nervous breakdown. Ngayon lang nausong pag-usapan ang stress management, anxiety attacks, at nakalilitong gender issues na dati naman ay napakasimple at di na kailangang i-memorize yan. Kailangang magtiyaga ang babaeng Serafenisa sa paghangad ng tulong ni Jesus. Isa siyang huwaran ng pagtsatsaga. Kahit mukhang hindi siya ang priority ni Jesus, sa una, niyang pagsubok, hindi siya nawalan ng loob. Kung nag-give up siya agad, di sana niya nakita ang himala ni Jesus sa kanyang anak. Ganon din tayo. Need nating magtiyaga sa pananalangin. 27. At sinabi niya sa kanya, hayaan mo munang mapakain ang mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa mga aso. Sa kapanahonang iyon, ang mga Hudyo at Hentil ay hindi magkabati. Aso ang turing ng mga Hudyo sa Hentil. Ito marahil ang basis ni Jesus sa paggamit niyang ng terminong aso upang ipaunawa na ang pangunahing misyon niya ay ang mga Hudyo muna. Napakabisi ni Jesus. Sinusundan siya ng maraming tao na may iba't ibang kahilingan, katanungan, at pabor na hinihingi. Need niyang mag-prioritize dahil sa kakulangan ng oras. Una niyang binibigyan ng pansin ang sarili niyang kliyente, mga Hudyo. Pero, maaaring sinusubukan ni Jesus ang pananampalataya ng babae. Ibig niyang magpatuloy ito sa pagtiyagang maghintay hanggang sa mata mo ang kasagutan. At iyon nga ang kanyang ginawa. Kailangan din nating mag-prioritize. Mahirap balansehin ang pangangailangan ng pamilya, simbahan, kaibigan, at kamag-anak. Nangyayari talaga
na ang pagsagot natin ng oo upang tulungan ang kaibigan ay hahadlang sa atin upang makatulong sa pamilya. Panalangin natin na pagkalooban tayo ng karunungan at tibay ng loob sa pagganap ng ating pangunahing responsibilidad habang patuloy na maging mahabagin at mapahayag ang pag-ibig sa kapwa na nasa labas ng ating nasasakupan. Paano mo mapananatili ang balanseng pagtugon sa responsibilidad sa pagitan ng pamilya at ministeryo? Ipinamalas ni Jesus ang kanyang kapangyarihan kahit sa malayuan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa demonyo sa katawan ng anak ng babaeng Syrophoenicia. Nakita ng babae dahil sa kanyang pananampalataya na sa kanyang pag-uwi na malaya na ang kanyang anak. Naipahayag ni Jesus ang tugmang solusyon sa problema. Naturuan niya ang mga alagad na mahabag kahit sa mga taong palagi na lang nagdadala ng problema. Mga taong labas naman sa kanilang misyon. Naturuan niya ang babae tungkol sa kahalagahan ng pananampalatayang magtiyaga. Pinagaling niya ang bata na tinotorture ng demonyo. Dahil nagawa niyang magpagaling kahit sa malayuan, hindi siya naistorbo sa pangunahin niyang misyon na pangangaral sa mga Hudyo. Sa ganang atin, nakita ko ang kahalagahan ng panalangin. Ipanalangin natin ang mga concerns ng ating mga kapatiran sa malalayong lugar na di nating makayanang puntahan. In the first place, kapangyarihan naman talaga ng Diyos ang tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng tao. Let's pray. Salamat, Ama, sa turo ng halimbawa ng iyong anak na si Jesus. Bilang inyong mga lingkod, pour upon us your wisdom, dear Holy Spirit. Nang sa gayon, maging balansyado ang pagtugon namin sa pangangailangan ng pamilya at ministeryo. Gaya ng babaeng Syrophoenico, instill in us persevering faith at all times, lalo na sa kapanahunang ito na dadadaya ang aming isip ng kadami-daming inaalok ng seemingly magpapagaan sa buhay. Pero ang dulo pala noon ay kalituhan gaya ng batang sinapian ng demonyo. Ikaw, O Diyos, ang aming tanggulan at kapayapaan sa kapanahunang aming ginagalawan. Salamat sa iyo. Lahat, O Jesus, ang papuri sa pangalan mo. Amen.